ay sinasabayan sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas, at Mindanao. At syempre, kapartner Admar, hindi tayo iiwan ng ating mga kababayang OFWs. Kaya shout out sa lahat ng mga OFW na sinasabayan tayo sa ating Facebook Live, maging sa ating YouTube Live. Mabuhay ang ating mga OFWs! Nakita natin mga kababayan sa Netherlands, hindi nila iniwan si Tatay Digong. Tama po ba? Ganyan kalakas ang suporta na tinatanggap ni Tatay Digong kahit saan man siya magpunta. Kaya hindi tayo mag-aalala. Tama? Dahil may kasama si Tatay Digong. Nagtataka ang international community dahil ang gobyerno natin ipinadala si Tatay Digong. Pero ang mga Pilipino lumabas, ipinakita ang pagmamahal sa ating dating Pangulo. Nagtataka sila kung bakit ipinadala sa banyagang bansa ang ating Pangulo na nagdulot ng magandang epekto sa bawat Pilipino. At bago tayo magpatuloy ng Party Admar, maaari na po tayong makaupo. Once again, lahat po tayo dito ay nandito sa liwasan dahil tayo ay naniniwala sa mga programa at nagawa ni Tatay Digong sa loob ng 6 na taon. Tama po ba? Ang bawat sa atin, isa sa atin, merong kanya-kanyang testimonya kung bakit niya gusto si Tatay Digong. Kasi kung totoo pang kriminal si Tatay Digong, hindi magkakaisa ang mga Pilipino ngayon. Tama? At nakikita ko, kapartner Admar, punong-puno ang liwasan. Kaya mag-ingat tayo dahil baka may mag-picture ng mga bakanting upuan. Siguraduhin natin, ipakita natin ang ating lakas at ang ating suporta kay Tatay Digong. Tatanungin natin, kapartner Admar, kailan kayo naramdaman ninyo mas safe kayo sa Pilipinas? Kailan? Parang ang hina. Anong administrasyon? Duterte! 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 Pero mga kababayan, ano po ang ginawa nila sa tanging presidente na nagparamdam sa atin na tayo ay Pilipino? Ano po ang ginawa nila sa presidente na ipinaramdam sa atin na ligtas tayong maglakad sa kalsada kahit gabi, kahit madaling araw? Anong ginawa nila sa presidente natin na sinugpo ang CPP, NPA, NDF, sinugpo ang iligal na droga, sinugpo ang kriminalidad? Sabi ni Vice President Sara Duterte, kidnapping ang ginawa nila kay Tatay Digong. Kaya nung panahon na si Tatay Digong ay tumayo para sa bawat isa sa atin, sino po ang tatayo ngayon para kay Tatay Digong? Sino ang tatayo para kay Tatay Digong? Siya sa loob ng 6 na taon, tumayo siya para sa bansang Pilipinas. Panahon naman natin ngayon na tumayo para kay Tatay Digong at para sa Pilipinas. Kaya ang sigaw ng taong bayan, bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Lahat po tayo nasaktan sa galiwa nila kay Tatay Digong. Tama po ba? Sino ang hindi nakatulog dito? Lahat po tayo nag-abang. Pinabalita nila na legal daw, with papeles daw yung paghuli nila kay Tatay Digong. Pero naniniwala ba tayo doon?
Hindi dahil illegal kidnapping ang ginawa nila, mga kababayan. Balik tanaw tayo sa panahon na namuno si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinumpile natin ang lahat ng kanyang mga pahayag doon kung gaano niya ipinamalas ang kanyang pagmamahal sa bansa. Itoon niyo po ang inyong mga mata at atensyon dito po sa ating LED wall, sa lahat ng mga nanonood sa ating ngayon sa inyong mga cellphone, mga desktop, laptop, tablet, at panoorin natin, magbalik tanaw tayo noong panahon ni President Rodrigo Duterte. Your concern is human rights. Mine is human life. Law and order means we have to destroy, not really fight, but destroy the Communist Party of the Philippines. Kaya ako mamatay, mahulog ng aeroplano. I am very happy. Alam mo bakit? Sabi ko, without declaring Marcos, I dismantle the oligarchy that control the economy of the Philippines. We will make a few years the golden age of infrastructure in the Philippines. In other words, we are going to build. Gone are the days when the Philippines decides and acts in the shadows of the great powers. We may need your help, but we will not do it at the expense of the dignity of the Philippines. I am a Filipino. If I am accused of something, it must be within the jurisdiction of the Philippines. If I am tried, it should be before a Filipino judge. And the prosecutor must be a Filipino like me. I am not a Filipino for nothing. Kasi ganito lang kami kapobre. Do not with our dignity. Mamaya mga kababayan, maraming magsasalita dito sa ating harapan at magpapatotoo sa lahat ng mga mabubuting nagawa ng ating dating Pangulo. Hindi niya tayo iniwan, ganyan ang ating presidente. Hindi traidor si Tatay Digong. At ang isa sa makapagpapatotoo niyan ay ang kanyang spiritual advisor at matalik na kaibigan, walang iba kundi si Pastor Apollo C. Kibuloy. At para lubos